Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa episode 37 na po tayo ng ating segment na Bible Speaks. Dahil po ngayon ay sineselebrate po ng buong mundo ang Teachers Month mula September 5 hanggang October 5. Suot ko po ngayon ang aming pong organizational t-shirt galing po sa College of Education sa Bulacan State University Main Campus. Nakalagay po dito ay Guro ng Bayan. At meron din po kung ID lace po na galing sa Busto Culture. By the way, ito nga po palang Guro ng Bayan shirt na ito. Meron din po kung dalawang klase nito na kulay itim tsaka royal blue or navy blue. Ayun. So, dahil nga po ngayon ay buwan ng ating mga minamahal at iginagalang na guro, magpapaka-teacher na rin po ako ngayon for today's video. Kasi ang tinitake ko pong course as of today ay Bachelor of Secondary Education, major in English, minor in Mandarin. So, nasa third year level na po ako ngayong college. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon. Hindi ko po inaasahan na makakatungtong pa po ako sa ikatlong kabanata ng aking buhay kolehiyo. Dahil ngayon nga po ay magpapaka-teacher ako at para na rin po akong nagpa-practice teaching kahit na third year pa lang po ako at mag-field study pa lang sa September 14 in Jesus name. Gusto ko pong ipahayag sa inyo yung mga tanong na ito. What is the first language you've learned? Hala, English. Ano daw po ang unang language na inyong natutunan? Tagalog ba? English? Espanyol? Italiano? French? Or ano pa po? Okay, so if you will give a chance to learn and or speak another language, what would it be? Kung ikaw daw po mapagbibigyan ng pagkakataon na matuto o magsalita ng ibang lingwahe, ano kaya iyon? Okay. So, ngayon po ay naibigay ko na sa inyo ang dalawang tanong na ito. Ano po kaya ang ating magiging topic? Sa tingin nyo po? Okay. So, our topic for today is all about language. When you hear the word language, what comes to your mind? Okay. Okay. So, yun po, no? Yun po yung inyo pong pananaw when you hear the word language. So, let us read our objectives for this lesson. At the end of Bible Speak segment, viewers are expected to A. Know the history of how multiple languages began to emerge. Letter B. Express thoughts about how foreign language affects other community who has own language. And letter C. Use language in a good and meaningful way. Okay, Tagalogin po natin para sa ating mga manonood. Ang una po nating layunin ay malaman po ang kasaysayan kung paano po nagsimula yung mga iba't ibang lingwahe. Pangalawa, may papahayag kung paano yung foreign language ay makakaapekto sa ibang komunidad na mayroon din pong sariling lingwahe. At pangatlo, magamit po yung ating wika sa mabuti at makabuluhang bagay. Ano ang magiging epekto kung ang iyong first language ay nagamit sa ibang lugar na may sariling wika? So, ano daw yung magiging effect nito when your first language is used in other places that has own language? So, syempre, magkakaroon po ng tinatawag na chaos and confusion, pagkalito at kaguluhan. Dahil, hindi po tayo magkakaintindihan. Kung kaya't kung nais mo silang maunawaan, kailangan mong malaman o magpaturo sa kanila. So, sa ating unang bahagi, aking pong isasaysay sa inyo ang kwento na kung saan ang dating iisang wika ay nagkagulo hanggang sa dumami ito at maraming tao ang hindi nagkaintindihan sa mga panahong ito. Let us read Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Listen very carefully.
Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, "Halik kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na yon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So ito yung kasaysayan ng pagkakaiba-iba ng wika. Nang dahil lang po sa pagtatayo ng tore na siyang tinawag na Babel, na goal nila ay yung taas nito ay makahigit hanggang lagpas langit. Ipinataw ng Diyos ang isang parusa na magdadala ng kaguluhan sa bawat mamamayan. So dahil lang sa ganoong bagay, nagkaisa sila sa iisang wika na magtatayo sila ng tore na abot hanggang langit. E di ayun, pinarusahan sila ni Lord. So ano yung consequences noon? Naiba yung kanilang language, hindi sila nagkaintindihan, nagkaroon ng kaguluhan at pagkalito. Kung kaya't ganun ang nangyari sa buong daigdig mula nang magkaiba-iba ang mga wika na kanilang sinasabi at naririnig. Kapag ikaw ay magsasalita ayon sa iyong wika, number 1, think first. Pag-isipan mo muna. Second, mag-ingat sa mga wikang gagamitin. Be careful in every words or every language you will use. Pangatlo, huwag maging mapagmataas. Do not be arrogant. Pang-apat, palaging mapagpakumbaba. Be humble. At panglima, gamitin sa makabuluhang bagay. Use in a good and meaningful way. Minsan kasi ang ibang wika na ating nabibigkas ay nakakapagdala sa atin either sa kabutihan o sa kasamaan. Bagamat dahil sa kasaysayang ito, kung kaya't may kani-kanya tayong wika na ngayon ay ginagamit na natin o sinasalita, gamitin po ito ng may kahusayan at paggalang. Sabi nga po ng teacher ko na si Madam Jerby Durante, language is the representation of who you are. Ang wika ay sumasalamin sa kung sino at ano tayo. Kung kaya anumang language na meron ka, anumang language na gusto mong matutunan, to communicate with other people, to communicate with foreign people na gusto mong pangasawahan, kaibiganin, or whatever, kailangan kapag nais nating matuto ng ibang language, gamitin po natin ito ng tama, mabuti, maayos at makabuluhan. Nang sa ganun po ay hindi tayo magkagulo-gulo. I-follow nyo na po at i-subscribe ang ating pong social media accounts na Convo with Charles sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa mensaheng ito. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating dakilang Panginoon.